magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author ng Bible Eyes from Realms. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, kabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ay ating ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay bumangon at umasa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Ngayon, ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan, pamabuting balita na paghahari nating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Mula po dito sa mga taga-Korinto, 1 Korinto, Kabanata 13 at talatang 13. Ito po yung mensahe. Ang tatlong ito ay nananatili: ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Korinto. 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 8 hanggang 9. Ito po yung mensahe. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak, na si Jesucristo ng ating Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas. Kabanata 1, talatang 23. Ito po yung mensahe. Subalit kailangan kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya, at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. At ipagpatuloy po natin sa taga-Kolosas pa rin, Kabanata 1, talatang 11. Ito po yung mensahe. Idinadalangin din namin kayo'y patagin niya sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan, upang masaya ninyong mapagtiisan ang lahat ng bagay. At ipagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 12, talatang 12 hanggang 13. Ito po yung mensahe. Kaya't ituwid ninyo ang inyong lupaypay na katawan at ipunin ang nalalabibang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid, upang di tuloy mapilay kundi di gumaling ang paang nalinsan. At ipagpatuloy natin sa mga taga-Korinto pa rin. 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 9 hanggang 13. Ito po ang mensahe. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga duka, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. At sa talatang 13, ang bukas palad ninyong pagbigay ay mapapatunay sa kanila na patapat ninyong tinatalima ang mabuting balita ni Kristo, dahil diyan mapupuri sila sa Diyos. At ipagpatuloy natin sa taga-Korinto Balen, 2 Korinto, Kabanata 8, talatang 12. Ito po yung mensahe. Sapagkat kang bukal sa looban na pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong makakaya, ang inyong nakaya. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula doon sa tema na bumangon at umasa sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At ayon nga po sa ating banal na Panginoon Diyos, sinasabi niya na tayo ay magkaroon ng iba yung pag-asa at pananalig sa Kanya, na kung saan kinakailangan yung pag-asa na yan ay mananatili yan. Yung pag-asa, yung pag-ibig, at saka yung pananampalataya. Kaya tayo ay magkaroon ng iba yung pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa upang tayo ay patuloy na
umasa sa ating banal na Panginoon Diyos dito sa pamumuhay na ito sa ating mga kinaharap, lalong-lalo na kung tayo ay nagkakaroon ng failure sa buhay natin at tayo ay nakararanas ng mga kapighatian. At hindi lamang yan, yung sa patuloy na pamumuhay natin na nakararanas tayo ng mga iba't ibang klase ng mga hirap dito sa buhay na ito. Kaya nga, sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay magkaroon ng maging matatag at pagtiisan natin yung lahat ng bagay sa pamumuhay na ito at upang tayo ay makaranas man nung iba yung kapighatian sa pamumuhay na ito, kagaya ng mga bagyo, mga sakuna, o anumang uri ng kinaharap natin na tayo ay nagkakaroon ng mga suliranin. Ito yung makakaya natin. Tayo magkaroon lamang ng iba yung pag-asa at pananalig sa Diyos, huwag natin tatalikuran yung Diyos. Sapagkat ito mga halimbawa gaya ng bagyo, yung mga yan ay kaya natin yan. Yung mga tumatalikod ay yun ay nawawalan na ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung magkakaroon man ng mga ganyang klase ng mga sakuna. Na kung saan yan ay maging mabuti o masama, ito ay kanyang sasalasain o ibinsalain. So tayo bilang mga nananalig o bilang mabuti, dapat mas matibay tayo kaysa doon sa mga kasamaan na makararanas na kasama natin itong mga kasamaan na ito. So tayo dapat ay maging huwag tayong gagaya sa kanila na yung mga kasama, yung mga masasamang tao, sila kahit dumaan yan, gusto rin nilang mabuhay. So tayo, kahit walang pananampalataya, sila ay pilit nilang mabuhay yung mga sarili nila. Kaya tayo, dumaan man yung mga bagay na yan, huwag tayong kakala sa Diyos upang tayo patuloy niyang protektahan just sa mga bagay na yan. At sinasabi nga ng ating banal na Panginoon Diyos na wala po dito sa dito sa kanyang mula dito po sa Colosas. Dito sa Colosas 1:23 na subalit kailangan kayo manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayang mawala pag-asang dulot ng mabuting balita sa inyo na inyong narinig na kinakailangan tayo ay yung ating pananampalataya, kinakailangan tayo ay magkaroon ng katatagan dyan at umasa tayo palagi sa Diyos upang malampasan natin yung lahat ng mga uri na mga nararanasan natin, kagaya nga yung mga sakuna na yan, yung mga pandemya na yan, at yung mga pansarili natin mga suliranin sa buhay. Tayo ay naghihirap, tayo ay biktima ng mga inequalities, iba't ibang mga kinaharap natin sa buhay, mga nabigo sa pag-ibig, pwede rin. Pero tayo ay magiging matatag mula doon sa gabay sa atin ng banal na Panginoon, doon sa ating pananalig sa Kanya, samahan niya tayo hanggang wakas, hanggang sa itinakda niya. Hindi niya tayo pababayaan, tayo patuloy na sasamahan ng banal na Panginoon Diyos, at tayo ay Kanyang gagabayan ng Kanyang pangyarihan. Tayo manalig lamang para tayo maging matatag, malakas, at tayo ay baligtasan itong lahat ng mga bagay nito. At nasabi nga naman nila Panginoon Diyos, ay siya ay hindi pa man tayo sinisilang, ay nagawa na yung mundo. So ito ay ibabahagi niya. Ito man ay ginagawa ng hindi mabuti ng iba, ibabahagi niya sa atin ito ng ibabahagi niya mga kayamanang ito o yung mga pagpapalang ito sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya halimbawa ito ngayon tayo ay nakaranas ng mga ganyang pamiminsala ng mga sakuna. Tayo muling ibabangon niya o itong bansa natin magkakaroon muli ng development. At yung biyaya niya ay kanyang ibibiyaya sa bansang ito at bawat mga individual, pamilya, kung tayo patuloy na mananalig sa Kanya. Kaya huwag lamang tayo magpakasama. Tayo manatili doon sa Kanyang pamumuhay na mabuti upang tayo ay manatiling buhay at tayo ay pagkalooban ng mga biyaya. At huwag nating daanin ito sa hindi mabuti. Sapagkat muli,
kapag itong mga sakunang ito ay pwede rin itong gamitin ng Diyos para tayo ay parusahan at tayo ay puksain. So ngayon ang mga ganyang mga bagyo ay nagiging pagsubok sa ating lahat dyan, sa mabuti, sa masama. O yung mga mabuti, yung mga nananalig, sinusubok nila ng Diyos ang ating pananampalataya. Yan na yung time na time na yung ginawa ng Diyos yan, na ating nararanasan sa pamumuhay natin. So nagiging pagsubok sa atin yan. Sa ating katatagan sa pamumuhay, dinadalisay nito yung ating katatagan from that na ito ay nakapananalanta, ito ay nakapamibigay ng takot, ito ay maaaring pinsalain ng buhay. So ngayon, kung tayo matatag sa pananampalataya, dito sa ganitong klase ng mga bagyo, tayo ay matatag dyan. At lalo na sa iba't ibang mga bagay na ating maaaring hinaharap at patuloy tayong may lakas para bumangon kung tayo man ay patuloy din sinasalantan itong mga bagyo na ito. Pero hindi ka naman palaging ganyan, palaging sasalantayan yan. So, hindi palaging pababagsakin ka. So, ang Diyos ay tinitingnan din yung kalalagayan natin. So, kaya tayo ay patuloy na umasa sa Diyos, na tayo ay umasa na tayo ay makapamumuhay ng matiwasay, maayos sa mundong ito in faith to Him sa lahat ng bagay, hindi lamang dyan sa mga sakuna na yan. At higit sa lahat ay siyempre, puprotektahan ng Diyos yung buhay natin na tayo ay hindi basta-basta matitibag o mapapahamak kung tayo ay mananalig sa ating manlalabang Diyos. At siyempre, hindi tayo yung kung may pipinsalain man o gamitin man ng Diyos ang mga sakuna para puksain o parusahan yung mga nagkakamali, tayo ay kanyang i-adya rito. Parang, kumbaga man, practice mo na doon sa paghuhukom yan. Kung ikaw man ay abutan ng paghuhukom sa pampanahon ito na ikaw ay nabigyan ng kaligtasan. Sapagkat tayo binibigyan ng Panginoong Jesucristo ng buhay na walang hanggan. So, tayo ay entitled lahat dyan. So, yung paghuhukom kapag yan ay dumating sa mga panahon ito, so parang kalamidad, so maliligtasan natin siya. Kung tayo nananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, at tayo ay kanyang buhay tayo makakapiling niya sa kanyang paghahari sa bagong Jerusalem. O bagaman yung tayo makasama niya sa kalangitan ng buhay sa takdang panahon. So yun yung sinasabi niya. So everyone, so itong buhay na ito ay ibinibigay niya aside kung hindi dumating ngayon siya sa mga panahon ito, yung normal spoilage mo mararanasan mo yun. Pero yung sa takdang panahon, bubuhayin na naman niya at hindi kayo makakasama ron. Pero ikaw ay entitled na kung dumating mo siya ngayon, kakaroon ka ng hindi ka makakaranas ng kamatayan. So yung mga ganyan mga sakuna, mga maliligtasan mo yan, lahat ng mga bagay kung mananalig ka. So dapat ganoon ang ating pananalig sa ating Panginoon. At hindi lamang yon na tayo ay makaisa niya sa takdang panahon sa proseso na gagawin niya sa bawat isa pagdating ng takdang panahon. Yung iba ay po pwedeng buhay na makakapiling at yung iba naman ay bubuhayin kung hindi sa panahon mo dumating ng ating banal na Panginoon. So kung ikaw ay maliligtas sa kanyang paghuhukom sa takdang panahon. So ngayon kaya tayo dapat ay diyan pa lamang sa linyang klase ng mga bagyo-bagyo sa kusa ko na matibay na tayo diyan dahil sa yung ating paghuhukom higit pa diyan yung ating mararanasan. Kaya dapat matatag tayo diyan sa mga bagay na yan. Ngayon ay for daily life syempre, dapat continuous tayo, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Ano man yung magiging sala ng bagyo. Kung mayroon mang tayo mga mahal sa buhay na halimbawa na naging sala, so huwag nating tingnan agad na sila ay pinuksan ng Diyos dahil sila ay napinsala. They could be maraming bagay yan. Kaya tayo maging matatag kung umabot man na mayroon na gano'n sa kapamilya o nawala tayo ng bahay. Pag matatag tayo sa pananampalataya, sapagkat lahat ng ginagawa ng Diyos ay mayroong kahulugan para tayo ay maging dalisay doon sa makaisa niya sa kanyang paghahari sa takdang panahon mula doon sa mga pang-araw-araw. Kaya tayo ay maging matibay upang kalampasan ang lahat ng bagay
ano man yung ah, maranasan natin sa mga bagay na yan na sasabihin natin tayo napakabuti, pero bakit ganun ang nangyayari, di ba? Kaya nga yung mga bagyo, ano ba mga bagyo, nananalang tayo sa buti sa masama, sasabihin natin bakit di ba yung masama yung nadala ng bagyo, ikaw pa na mabuti, yung kapamilya mo pa yung napinsala. So kaya nasusubok din yung katatagan mo para sa pananampalataya mo sa Diyos at pag-asa mo, kagaya yung kay Job. Yung buong pamilya niya, ang ginawa ni Satanas, pinabagyo niya. So yun, lahat ng ari-arian niya, pati mga anak niya, tinangay ng bagyo. Yun, dinivastate siya. Tapos siya, wala. Nagmistula siyang pulubi, karoon pa siya ng mga sugat sa mga katawan. So talagang wala. Halos isumpahan niya yung buhay niya. At sa bandang uli, siya naman ay binigyan ulit ng mahusay na pumumuno ng Diyos. So ganun yung mga mabibigat na mga naranasan ng mga nananampalataya mga nung unang panahon na sinubok ni Satanas yung pananalig nila sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya tayo, kung tayo nakakaranas ng mga kabigatian, yan ay mga tukso ay yan ay mga pagsubok yan. Yan ay mga tukso. Iba yung pagtutuwid ng Diyos sa ikaw ay hinihikayat ng demonyo doon sa kasamaan. So ngayon, yun ay kinakailangan tayo maging matibay dyan. At lalong-lalo na kung may mga ganyan mga bagay. So kung halimbawa nagkaroon ng sakuna, yung pagsubok ng Diyos, tayo naman ay kung tayo ay nasalanta, anong gagawa ka ba ng mabuti? Gagawa ka ba ng masama? Halimbawa sa pamalaan, kukurapin mo ba yung pera kung sa'yo na itulong? Ikaw naman, baka kung anong gawin mo habang kung ikaw ay nasalanta ng bagyo. So, iba't iba. Hanggang, kaya kailangan manatili tayong matatag ng mabuti doon sa aral ng Diyos at tayo magtutulungan pagdating ng ganitong klase ng mga sakuna. Sana hindi lamang sa tuwing sa evacuation center tayo nagkakaisa kapag sa tuwing bagyo. Kung di tayo nagkakaisa sa normal na pamumuhay na tayo ay nagkakaisa at nagmamahalan sa mabuti, hindi lawang tuwing bagyo o nagkakaroon naman din. So, muli, sana ang Bible Life Promotion nakagabay na naman sa inyo at naliwanagan kayo sa gabay kakibat ang gabay na kaliwanagan naman ng Santa Maria sa pagbabahagi ito ng salita ng Diyos. Sana talimayan natin ang salita ng Diyos mula dito sa pagbabahagi ito ng Bible Life Promotions, kakibat yung gabay ng Banal na Santa Maria sa atin. So sana talimayan niyo ito, mga salitang ito mula dun sa mabuting balita. At kayo ay magabayan dun sa spiritual ninyong kaligtasan at pang-araw-araw na mabubuting pamumuhay. So sa pamamagitan niya tayo ay makapamumuhay na maayos kung lahat tayo ay magagabayan ito mga salitang ito ng ating banal na Panginoon Diyos o yung kanyang pamamahala mula dito sa mga salitang ito na ating isa sa buhay. Bagamat ito ay napakahirap at napakabanal na pagpapakabuti, tayo ay pilitin natin na maisabuhay ito. Na makaya natin na yung mga tukso na nakapaligid, anumang hirap ang danasin, tayo may pag-asa na palaging matibay tayo sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo na pinakita niya na kung ang hirap na dinaranas ng isang tao ay naranasan din ng ating banal na Panginoon Diyos, pinakita niya na kaya niya yon ng kanyang anak bilang tao na pamamarisan ng bawat isa na tayo ay hindi kayang ibulid sa masama ng mga demonyo ano man yung ating danasin. Tayo man ay may banta sa buhay natin, tayo man ay iba't ibang mga bagay tayo naghihirap, hindi tayo kayang higayatin ng mga demonyo para lamang tayo ay hindi masaktan, tayo ay hindi mapisala ang buhay. Kundi tayo ay hindi tatalikod sa Diyos, anuman yung ating kabutin, kagaya ng ating banal na Panginoon Jesucristo. Umabot man doon, pero tayo ay hindi pababayaan ng banal na Panginoon Jesucristo na umabot sa mga ganong klase ng mga bagay para tayo ay pinsalayan ng kasama. Bagamat mayroon mga itinakda para mabiktima ng mga kasamaan, pero yan ay mga nagprotekta para sa kabutihan ng iba, mga nabibigyan ng mga kasama. So muli, maganda nga po sa inyong lahat at God bless you.